Magandang araw! Tanghali na po pala dito sa amin, kaya magluluto ako ng pananghalian namin. Meron na po pala ako dito mga sangkap na nakahanda. May bawang, sibuyas, luya, siling haba, at sibuyas dahon. Ang gagataan po pala natin dito ay kalaykay at hipon na nahukay namin sa palengke. Ginayat ko na din yung ating mga sitaw at kalabasa para naman tuloy-tuloy ang ating pagluluto. Pagdating talaga sa kinataan, ayoko talaga mawala yung kalabasa at sitaw. Sa gata naman natin, gumamit ako dito ng preskong kinudkod ng niyog. Ito nga pala yung pangalawang banlaw ng niyog at ito yung pinakaunang banlaw ng niyog. Which is ito yung manamis-tamis na katas ng kinudkod ng niyog. At dito nga ay nagpapainit na ako ng kaldero na may mantika. Pag sa gata kasi, mas gusto kong gisahin muna yung mga sangkap bago ko lagyan ng sabaw. Ang inuuna ko nga po pala ditong gisahin ay itong bawang. Pagkatapos naman ng bawang, isusunod ko itong luya. Pagkatapos ng luya, isusunod ko naman yung sibuyas at yung siling haba. Lastly na po yung ating sibuyas dahon. Pang-garnish lang po yun kapag natapos na tayong magluto ng ating ginataan. Pagtapos mo nang gisahin yung mga sangkap, isunod naman natin gisahin yung nahukay natin mga kalaykay at hipon. Halo-haluin lang po natin ito at hanggang sa mamula yung hipon at bumukay yung ating kalaykay. Mas maganda po kasi antayin natin bumukay yung ating mga kalaykay bago natin lagyan ng ating sabaw para mas madali naman yung pagkain natin mamaya. At kapag bumuka na yung mga kalaykay natin, pwede na natin ilagay yung ating sabaw ng niyog, which is yung gata. Ito yung pangalawang gata natin ha, yung pangalawang banlaw na gata. Tayin lang po natin itong kumulo bago po natin isunod yung ating mga gulay. Kapag kumulo na, pwede na po natin ilagay yung ating kalabasa. Tapos pakuluin po natin uli ng 5 minuto. Dito naman po, kapag nagpapakulo po tayo ng ating gata, dapat po ay halo-haluin natin para hindi po ito magbuo-buo. Pag kumulo na po uli, pwede na po natin ilagay yung ating pinakaunang banlaw ng ating kinudkod na niyog or yung pinaka-espisong gata ng ating niyog. So dito, pwede na din po natin ilagay yung ating sitaw. Habang nag-aantay tayong kumulo, pwede na tayong maglagay ng asin, paminta at kung ano pang pampalasa na gusto nyong ibuhos. Pag kumulo na, huwag mong kalimutan tikman bago mo hanguin para naman malaman mo kung okay ba yung lasa o hindi. Kapag okay na yung lasa at pasok na sa yung panlasa, pwede na natin garnish siya ng sibuyas dahon para mas lalong babango yung ating ginataan. Masarap nga pala itong partneran ng toyo at suka na maraming sili. Kung hindi, alam niyo po yung ginamos. Ginamos kasi tawag sa amin kasi Bisaya ako. Yun ang nagpapasarap na partner dito.